Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So para dun sa mga nagre-request kung paano mag-top overhaul ng Kawasaki NS125, so tama-tama meron tayong gagawin dito. So ang ano naman ito mga bro ay pares lang ng 135, no? Iba nga lang kasi ito ay naka-FI, pero yung proseso ng gagawa or ng pag-top overhaul parehas lang. Ayan mga bro, kapag magta-top overhaul kayo, syempre kailangan natin tanggalin yung upuan, tanggalin yung tangke. At dito mga bro, kita nyo naman pagka sinabing FI or yung, ayan, wala po tayong carburetor, throttle body po ang kailangan natin. So kailangan nyo lang tanggalin yung fairings. Dito sa side fairings, tatanggalin nyo po yan. Okay? Tanggalin natin yan. Tapos, dito mga bro, meron tayong 10mm dito, tatanggalin nyo rin yan. Okay? So kapag ka nakalas yan, pwede natin iangat yung yung tangke. Pero wag niyo munang basta-basta angatin kasi mayroon po yan diyan mga brong hose, mga malalamya, kumbaga nawawasak. Yan. So kapag ka nakalas yun mga bro, pwede niyo na natin tanggalin yung yan, tangke. Ito dito mga bro. Ito yung sakit, pero pwede niyo rin tanggalin dito kasi medyo matigas dito. Ito yung sinasabi ko, ipe-press niyo lang to para matanggal. Ayan, ito ganun din, ipipress nyo lang din. Kaso dito parang tumigas. So ito yung mga kailangan tanggalin natin dito mga bro. Ito, mayroon din sa 135, mayroon din ito. Tanggal ng throttle body, tanggal ng bracket, tanggal ng tambutso. Ayun lang, yun lang. Itong spark plug, tatanggalin din natin yan mga bro. Okay, so ngayon lang ito mga bro, mabubunot ha. Ngayon lang ito mga matatap overhaul. Kasi ang issue ng 125 talaga mga bro, tagas sa ilalim. Ayan o, lagi nagpupuna si bro dito ng mga niya, ng tagas. Okay, so ang gagawin natin ngayon, tanggalin natin. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Yan mga bro, so update po tayo dito sa ginagawa natin na NS125. So bali mga bro, ayan, nabunot na po natin yung block. At kung nakita nyo, quality pa. Maganda pa yung kanyang cylinder block, wala pang tama. Sabagay, hindi naman to yung gagawin natin. So bali, ang gagawin natin dito is papalit ng mga gasket. Kasi may tagas. Yan o, yung barbula, maganda pa. Lahat, yung piston, ganito mangyari mga bro. 28 odometer, ganito na yung kadumi yung piston o. Sabagay, overgas to, yung motor na to. Overgas. Ang problema, meron tayong nakitang issue dito mga bro. Meron tayong nakitang tama. Ayan o. Uy! May tama. Yung camshaft. Ano ba yan? Ayan o. Busalsal mga bro. Ayan o. Magano kaya yan bro? Salsal. Yung Dito sa loob, walang tama. Siya nga pala yung nagtanong pala sa... Ito pala, meron kasi nagtanong sa akin. Kung normal lang daw itong may butas. Ito po ay normal to sa 125. May butas. Ayan o. Kung titingnan kasi parang pangit yung pagkabutas niya. tapos minsan ito. Ayan. Oh, ito. Meron pa siyang butas dyan eh. Ito. Ayan o. Normal po yan, nabutas. Doon sa mga nagtatanong pala. Ang gagawin natin dito mga bro ay linisan muna natin to. Ayun o, tanggalin natin yung mga carbon deposit niya para parang bago ulit. Ito, meron din naman dito. Ayan o.
Kailangan natin Yan, tatanggalin natin yan. bro, na malaki. Yan mga bro, so update ulit tayo ano. So bali tapos na tayo maglinis. Yan kung nakita nyo malinis na po yung head. So malinis na rin yung block. Ayan, malinis na po yung ating cylinder block. Malinis na rin yung ating piston. Ayan, kung nakita nyo naman kanina madumi po yan. Hindi ko na lang pinakita sa inyo kung paano mag-set ng mga piston rings. So meron naman tayong video dyan. So ang ano naman kasi natin dito mga bro, kaya natin tinap-overhaul ito ay para lang mawala yung tagas. Tapos yung minor nito medyo namamalya. Okay? So, linisan pa natin ng iba. Tapos, mamaya ay buuin na natin to. Ayan mga bro. So, kayo na-install na natin. So, kapag katapos nyo pong malinigan lahat. Malinigan. Bicol yun mga bro. Malinisan kung sa Tagalog. Pagkatapos nyo pong malinisan lahat. Okay? So, malinis na dito. Malinis na yung piston. Ay, huwag nyo pong kakalimutan yung dalawang dowel pin dito. Dalawang dowel pin. Okay. Tapos, ikakabit na natin yung piston. So, lagi nyo tatandaan mga bro, yung piston natin may arrow yan. Oh. Yung arrow, laging nakatapat yan sa exhaust. Ano naman yung exhaust? Yun po yung part na may tambutso. So, nasan yung tambutso nito? Ayun, nandito. Parte dito. Kaya, itong arrow na yan, nakatutok po yan sa exhaust. Hindi po yan basta na lang kinakabit. Ano? Bagaman aandar naman yan, kahit baliktad, ang problema, mali. Sablay mga bro. Usapang standard, mali po yan. Yan. So, ikakabit natin yan. Tapos, pagkatapos natin may kabit yung piston at yung pin, syempre yung lock mga bro, wag niyong kakalimutan. Kasi kapag wala pong lock, labas ang, hindi naman lalabas ang pin yan. Pero, magagasgas ang block natin dyan kapag walang lock. Tapos siguraduhin nyo mga bro na yung pin na yan nakapasok dun sa may mismong gatla-gatla. Ayan, merong ano kasi yan dyan dito. Ayan meron siyang daanan talaga yung pin lock na yan. Para po sa mga naka NS125, alam nyo naman na laging tagasin po yan. Ngayon, kahit bagong ilalagay natin na gasket, lagyan natin ng Beta Gray. Ayan, lagyan muna natin mga bro ng, huwag kayo gagamit ng 1101 or yung mga ibang brand. Lagyan natin yan mga bro ng lagyan natin ng pandikit. Pero ang ginagamit po natin dyan na pandikit is itong Beta Gray. So tested na natin to mga bro. Wala na nga lang laman Beta Gray ang bilhin nyo. Tapos yun yung gamitin nyo na pandikit para sigurado talagang solve ang problema. Kasi nga kaya natin to tinap overhaul. Ang problema is matagas talaga siya. Kumbaga nababadrip na yung may-ari na araw-araw siya nagpupunas ng makina niya dahil may tagas. Pagkatapos natin mga bro na malagyan ng gasket yan, huwag nyo na masyadong punin, yung konti lang kasi bago naman ikakabit natin. Kumaga yan ay dagdag lang mga bro para siguradong wala talagang tagas. Saka natin nilagay yung gasket. Ayan, pagkatapos natin malagyan, kabit natin yung gasket. Yun, diba mga bro? Yan, pasok na pasok po yan. Okay. Tapos, syempre, huwag nyo kakalimutan mga brong, punas-punasan ng kaunti para naman hindi nakakahiya sa makakakita. So, pagkatapos natin mga brong malagyan ng gasket, ayan, ipapasok na natin yung block. Pero huwag nyo kakalimutan na lagyan ng padulas mga bro para smooth lang ang pasok. Ayan, lalagyan ng langis to. Ayan, lagyan natin ng langis. Ayun. Ayan. Pero mas maganda mga bro, gamit kayo ng bagong langis din naman, para naman smooth na smooth. Syempre yung block, lalagyan nyo rin. Lalagyan din natin yung block. Ayan. So, pagkatapos yan mga bro, pasok lang natin. So, kapag gumagawa nito mga bro, kailangan nyo lang po ng pasensya, kasi wala naman mabilis. Mayroong mga motor na mabilis ipasok, mayroon naman motor na matatagal ipasok. Ayan. So, dahan-dahan lang. Kasi madadali din naman yan mga bro. Ayan. So, pagkapasok ng piston, dahan-dahanin nyo hanggang makapasok dun sa dowel. Kasi yung dowel lang dyan mga bro, maglalapat. Ayun diba? Kita nyo naman yan mga bro. Pasok na. Sampukpok lang mga bro. Pasok na agad. Yan, malinis na. Kung nakita nyo kanina mga bro, gaano kadumi yan. Diba? Okay. So, pagkatapos nito mga bro, meron po tayong dowel pin ulit dito. Bali, 4 yung dowel pin. 2 sa ilalim. 2 rin dito sa ibabaw. So, huwag nyo po kakalimutan nilagay yun. At yung ating timing chain mga bro, nasa ilalim. Kukunin natin yun. Yan ayos mga bro. Chain guide, huwag niyong kakalimutan.
Pagkatapos natin ikabit yung gasket, yan, kabit na natin yung head. Iyon oh. So kung nakikita nyo mga bro, bali na ikabit na natin yung cylinder head. So pwede na natin mga bro takpan to, yung 4 na stud bolt. Okay. Yan, lagyan natin mga bro ng langis para sa susunod na kalas natin ay hindi siya hindi siya lumapat or hindi maganit. Yan. Okay. Tapos ito yung pinaka sa ibabaw, huwag nyo kakalimutan yan. Yan. Yung stud bolt mga bro ay pare-parehas lang po ang sukat niyan, ano? Yung haba niya kumbaga pare-parehas lang. Kaya okay lang naman siya magkabali-baliktad. Pero kung ayaw nyo magkabali-baliktad, lagyan nyo ng palatandaan. Pagkalas nyo, lagyan nyo ng palatandaan para hindi kayo mahirapan. Ganun po ang mga diskartiyan dyan. Tapos, bali 5 pong stud bolt yan. Yung isa may click. Doon yun sa may, doon yun sa kabila. Siyempre, wag natin kakalimutan higpitan yan. Yan. Hindi nyo po kailangan higpitan yung kasi medyo mahuna po ang dito sa ilalim. Buti kang mga Rouser 180 yan, walang problema. Pero pagka ganitong 125, medyo tama lang ba? Hindi naman yung masyadong maluwag, hindi naman masyadong mahigpit. Tamang-tama lang. Yan. Okay, naikabit na natin mga bro, Susunod natin dyan mga bro. Huwag nyo pong kakalimutan dyan yung kadena natin, timing chain. Ngayon naman mga bro, ikakabit na natin yung timing gear. So paano ba yung tamang timing niyan mga bro? Napakadali lang. So di ba nakatap yung piston natin. So ibig sabihin nasa TDC or top dead center. Itong ating timing mark, merong T yan. Ayan laki niyan, di ba? Tapos meron dalawang guhit sa gilid. Ayan, yung T na yan mga bro, tatapat nyo na sa gitna. Ayan, tapos yung dalawang guhit yan sa gilid. Ayan. Ipapantay nyo lang din. Yan. Pagkatapos natin may timing yan mga bro, huwag nyo kakalimutan. Okay, huwag nyo kakalimutan. Meron po yung allen. Yan. Tapos yung washer, marami nagkakamali dyan Hindi ganyan ang kabit. Ayan, dapat niya pataob. Ayan, pataob po yan. Ito yung naging customer natin na taga Mindanao na tinap-overhaul natin. Bagong paggawa niya, bakit daw sobrang ingay. Tapos, gabi yun Sabi ko, meron ka bang gamit dyan? Kalasin natin. Huwag mo na ibalik doon kasi sinisingil ulit na siya ng panibagong labor. So, nung pagkalas, sabi ko, picturean mo nga yung head. Nung pinicturean sa akin, nakaw, baliktad yung kabit mga bro ng washer. Or yung, ito tama, yung washer. Kapag kabaliktad ang kabit ng washer niyan mga bro, maingay po yan. Nag-uumpugan yan. Pagkatapos yung mga bro na mahigpitan tong alin dito at yung 5 stud bolt, ito mga bro, lalagyan din natin ng pandikit dito. Beta-gray ulit yung gagamitin natin. Para mga bro, siguradong wala talagang tagas. Okay? Kapag nalagyan na natin lahat yan mga bro, so syempre, pwede na po natin ikabit yung cover. Ayan. Yan Simpleng-simple lang mga bro. At meron po yung 4 na 8mm. Huwag nyo pong kakalimutan na higpitan yan. Yan mga bro, so kung nakita nyo tapos na higpitan nyo ito mga bro yung 8mm. Kasi babalik na natin yung tambotso at ibabalik na rin natin yung throttle body. Lahat ng mga pinagtatanggal natin. Ito yung temperature sensor dito mga bro. Ibabalik din natin yan. Okay? So update po tayo So kung nakikita nyo, bali na ibalik na natin lahat. Yung head, yung pati yung tangke, yung throttle body. Yung pasensya na kayo mga bro kung hindi tayo nakapag-video kanina. So madali na lang din naman yung mga yung mga tambutso, basta kung paano nyo kinabit ay tinanggal, ganun lang din yung pagbabalik, napakadali lang. Ayan, yung mga map sensor, ayan, yung TPS natin, ayan, ganun lang din. Basta lahat ito mga bro, huwag nyo kakalimutan, marami kasi nagkakamali dito, or marami nakakalimutan na higpitan to. Yung tatlo na 12, or yung bracket natin. Yan, okay na yan mga bro. Labas sa mga bituka mamaya, yan, subukan natin mga bro subukan natin yung bagong refresh na NS125. Ang problema na lang nito mga bro is yung film, polarizing film nito. Yan. Okay, push start. Kaganda ng minor 1,100. Yan mga bro. Hey, ito yung nilagyan natin ng mga gasket mga bro.
Ito naman ay sabi ko kay bro hanggang 3 months na warranty dito sa tagas. Kapag ka tumagas to, kapag ka may tagas ulit to, so babalik dito si bro, wala na siyang babayaran. So under warranty pa kasi yun mga bro kapag may tumagas ulit. Magpalit din pala tayo mga bro ng yung pang 4 wheels na na H4 na valve. Yan, tapos syempre nag-change oil na rin tayo mga bro para isang kawaan na lang. Yan, change oil. Tapos ito pala mga bro, doon sa nagtatanong, ito kasing 125, mahirap pala sintong clutch side kapag ka hindi nyo kinalas to. Hindi kagaya sa 135. Sa 135, okay lang na hindi nyo galawin tong footrest. Itong bracket na to sa may footrest. Ito sa 125, nasabit. Kaya kailangan tatanggalin nyo muna to. Ayan, tatanggalin nyo muna to. Okay, so ngayon ay ipapatest drive natin kay bro. Ibalik na natin to, ibalik na natin yung mga pairings. Iyan o! Okay. Yan. Bro, galing pa ito ng Maubang, Quezon. Magunit, mataas. Yan. Sagad din, matagal. Andiyan na! Hindi, nawala yung tunog. Baka naman hindi mo napalitan. Sabay, pwede naman kung ayaw mo. Okay, papalitan natin. Lagi. Mas maganda bro kasi 51 na yan eh. Andiyan na naman eh. Oo. Kahapon. Bukas. Bukas. Oo. Pagmaga ako natapos. O sige. Gusto gagaling ko na lang dyan. Oo. Papalitan na lang natin. Sige, sige bro. Nawala bigyan nawala eh. Doon nga yun, nakasip-sip na naman yun. Nakasip-sip na yun. Oo, nawala yung mga bara-bara. Oo. Pero babalik din yun dyan pagka pinatagal mo pa. Abi. Sige bro, sige bro. Wala siyang bigil dyan. Maubuhat sa takbo ng motor na yan. Ha? Testingin mo bro, walang yan. Hindi, testing ko na naman yan. Ano bro? Quality? Iyan o. So, pain mga bro, sabi ni bro, okay na daw. Yan mga bro, so hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.